terve muro ostapuro. So ngayon pag-uusapan natin yung work-life balance dito sa Finland, no? So sa case ko, sobrang gusto ko yun. Yung work-life balance nila dito na standard work week is around 37.5 hours, 37.5 or 38 hours. Anyway, so every employees, may 4 weeks kaming paid vacation per year. Yes. And at nagpo-promote sila ng every workplace, nagpo-promote sila dito ng healthy lifestyle, and nag-o-offer sila ng sport benefits, like for example sa amin. So nagbo-work ako sa nursing home. So sa amin, meron siyang tinatawag na apps na e-PASI. Binibigyan kami ng 160. Actually 160 euros per year. Binibigyan kami niya ni Atindo. So yan, magagamit namin siya. Kunwari, gagamitin namin sa magpapamassage kami. Pwede namin gamitin yun. Or di man, pupunta kami sa like magpapa-check up or papacheck up ngipin, kasi yung hindi siya covered sa insurance namin. At saka yung mag-gym ka, pwede mo din gamitin. Manunood ka ng movies, pwede mo rin gamitin. Yun. Tapos ano pa ba? Sa case ko, nakakapagod siya kasi, like for example, nung last week, may 4 days day off ako. 4 days day off ko, tapos ngayon, this week naman, meron akong 2 days, which is day off ko ngayon at saka bukas. Tapos next week, isa lang yung day off ko, kasi last week, 4 days na. So, ang haba ng pahinga ko. Nakatunga nga lang ako dito, gumagala. Minsan gumagawa ako ng mga assignments sa school. Pero yung namin, sahod namin, fix na yun. So kahit nabibigyan ako ng maraming diop ng pumo ko or at least yung sahod ko fix na. So yung ibang mga kasama ko dito, yung ibang mga kakilala ko, tuwing day off nila, since marami ka namang day off sa isang buwan. Siguro sa isang buwan may 8 to 9 days day off. So yung iba, ginagawa nila, pag day off nila dito, nagpa-part-time sila sa ibang company. Yun. Kasi bawal yun doon sa company namin na mag-exceed ka ng working hours mo. Bawal yun dito. So, kung gusto mo kukuha pa ng maraming trabaho, punta ka doon sa kabilang company, doon ka mag-work. Part-timer, yun. Tapos, so every month, yun na yun, ang ginagawa ko, hindi ako nagpa-part-time sa ibang company kasi ginagamit ko naman yung day off ko. So, papa-relax, kailangan naman natin yun. Tapos, gumagawa ng mga assignments sa school, ang daming assignments sa school. Tapos, so ang ginagawa ko, pwede kasi sa workplace, yung mag-double shift ka. Kasi, yun ang double shift na yun. Parang tinatawag nilang overtime. Hindi ka nag-exceed ng, working hours mo per week. So, ayun, pang morning ako, tapos yung supervisor namin, makikiusap na mag-double shift ako kasi merong nag-absent sa afternoon na huitaya, hindi siya pumasok. So, pumapayag ako. Minsanan lang naman, siguro sa isang buwan, 2 bisis, 3 bisis. At least may ka. Kasi pag nagdo-double shift ako, yung extra shift ko is, 100 euros. Yes, 100 euros na yung binibigay. So, siyempre, ginagrab ko na. Total naman, next week or this week, may day off akong 2 days, 3 days. O diba, at least hindi na ako naghihirap mag part-time sa kabilang company. So minsan pag tinatamad ako,
nag-aagaw ako, hindi ako pumpayag mag-double shift. Depende din kasi yan pag ano eh. Kung sino yung kasama mo, for example, ngayong morning, gusto ko yung mga nurses na kasama ko. Tapos sa ano naman, sa afternoon shift, pag nakikita ko nakalagay yan kasi sa sa board sino yung mga nurses or mga hoitayan na ka-duty ngayon afternoon. Pag hindi ko sila gusto kasi nga mga tamad nakaupo lang, hindi ako pumapayag. Kasi pagod na, nakita ko palang pangalan nila, pagod na ako. Kaya yun. Tapos extra pa pag ang pinaka gusto ko, 'di ba, ilagay natin sa isang linggo may 7 days. So 2 days yung off namin. So yung 2 days, hindi siya Saturday, Sunday binibigay sa amin. Yung 2 days namin nilalagay niya sa weekdays. So doon ang off namin. So every Saturday and Sunday may work kami. Tapos yung Saturday and Sunday, may extra bayad ka dyan. Yung sa Saturday, meron kang 15%, not sure, 15% siguro. Tapos, yung sa Sunday is double pay. So, may extra ka na yan. Yung extra na yan, yung extra ko sa, yung additional bayad nila sa ILTA, yung afternoon shift ko, may yun eh. Tapos, meron pa Saturday and Sunday. Tapos, meron pa yung sa double shift ko. So, iba din yung every 30th of the month na fix naming sahod. So, ayun. Pero siguro pag matapos na ako, mag-graduate na ako sa practical nurse, baka part-time ako sa ibang company, at least ma-experience ko yung ibang nursing home, or baka gusto ko mag-apply. Pwede na ako mag-apply niyan sa yung hospital dito, community, yung parang ganun. O baka mag-apply ako. Pero kailangan ko pang mag-aral ng so finish language kasi importante yun. Ayun ang pinaka-importante. Kasi nga makikipag-communicate ka sa mga matatanda. Hindi sila nag-i-English. Siguro marunong sila mag-English pero syempre matanda na sila. Mas priority sa kanila yung kung ano yung sarili nilang lingwahe. So importante sa amin matututo. Lalo na yung alam mo yung anyway, saka na natin pag-usapan about sa daily routine sa nursing home. So yun. So yun lang. Yun lang yung may share ko. Basta happy ako sa work-life balance dito. Pero kung gusto mo talagang kumita ng malaki, pwede ka naman mag-part-time. May day off ka naman every week eh. 2 weeks out. Every week may 2 days off ka. So pwede ka mag-part-time ka doon. Or pwede nga rin yung iba nga namin kasama ginagawa nila. Morning sila nag-work sa sarili nilang company. Tapos afternoon naman nagpa-part-time sila sa ibang company. Oh, malaking tulong na yun. Pero sa akin ngayon, malaking tulong na yung nakukuha ko sa afternoon shift, Saturday and Sundays, and sa double shift ko. Malaki na yun. Minsan nakakakuha ko nakakuha ko niya ng mga 500, 600 euros. Iba pa yun. So, extra na namin yun. Tapos, iba pa rin yung fix naming sahod. So, yun lang. Hey, moy ka. Nahadantas. Kitos. Moy.